Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Dito lamang sa GV 99.9, Your Good Vibes. Kasama niyo po ako, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 6:39 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa headlines. Balita. Bilang ng mga nasawi sa Mindanao earthquake, umabot na sa 46. Tulong ng pamahalaan, pinapaiting. Price freeze sa mga pangunahing bilihin ipinatupad sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol sa Mindanao. Senado nasa heightened security status dahil sa umano'y banta. Posibleng koneksyon sa dating mga bodyguard sinisilip. Posibleng suicide by arson sinilip sa sunog sa Binyan City, Laguna. Canadian national habang buhay na kulong sa 9.68 billion pesos na shabu case sa Aligtagtag, Batangas. Mag-live-in partner, Timbog, sa umano'y paggamit ng peking dokumento para makakuha ng ayuda ng DSWD sa Lucena City, Quezon. At umpisahan natin ang balitaan sa update sa lindol sa Mindanao. Bilang ng nasawi sa Mindanao earthquake, umabot na sa 46. Tulong sa pamahalaan, pinaiigting. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, patuloy nga na tumataas ang bilang ng mga biktimas ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong Hunyo 8. Ayon sa Office of the Civil Defense, umabot na sa 46 ang nasawi, mahigit 630 ang sugatan at 17 naman ang nananatiling nawawala. Habang nagpapatuloy ang search and rescue operations sa mga apektadong lugar. Bumisita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City upang inspeksyonin ang pinsala at pangunahan ang relief efforts. Inanunsyo ng Pangulo ang 50,000 pesos na ayuda para sa bawat pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa kalamidad. Naglaan naman ang Department of Labor and Employment o DOLE ng hanggang 15,000 pisong tulong pinansyal sa mga manggagawang naapektuhan ng lindol, habang maaari ring makatanggap ng 30,000 pisong funeral assistance ang pamilya ng mga manggagawang nasawi. Kabilang sa mga pinakahuling biktimang natagpuan ang isang empleyado na naipit sa gumuhong supermarket sa General Santos City matapos siyang ma-recover mula sa ilalim ng mga debris. Malaki rin ang naging epekto ng lindol sa sektor ng edukasyon. Mahigit 1,100 paaralan ang napinsala at suspendido pa rin ang klase sa tinatayang 8,000 paaralan sa Mindanao. Samantala, patuloy ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad sa tulong ng mga helicopter ng Armed Forces of the Philippines dahil sa mga nasirang kalsada at landslide. Ayon pa sa Pangulo, na ibalik na rin ng kuryente sa humigit kumulang 85% ng mga apektadong lugar. Patuloy naman ang relief, rescue at rehabilitation efforts ng pamahalaan upang matulungan ang libu-libong pamilyang naapektuhan ng isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Mindanao sa mga nakalipas na taon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, sa kabilang banda, price freeze ng pangunahing bilihin ipinatupad sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol sa Mindanao. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. nagpatupad ang pamahalaan ng 60 days na price freeze o pansamantalang pagpigil ng pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin ng hakbang na mampanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan habang isinasagawa ang relief at rehabilitation efforts sa mga nasalantang komunidad.
Matatanda ang nagdulot na malawak ang pinsala ang malakas na lindol na tumama malapit sa Maasim, Sarangani noong Lunes. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, patuloy na minomonitor ng mga regional office ng pamahalaan ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin upang maiwasan ang kakulangan at hindi makaranas ng pagtaas ng presyo ang mga residente sa apektadong lugar. Nakikipag-ugnayan din ang gobyerno sa mga supplier at distributor upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga produkto sa mga komunidad na naapektuhan ng nasirang mga kalsada at iba pang infrastruktura. Samantala, naglaan din ng tulong ang pamahalaan para sa mga negosyong napinsala ng lindol, partikular ang mga micro, small, and medium enterprises. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At punta tayo sa Senado, nasa heightened security status dahil sa umano'y banta. Posibleng koneksyon sa mga dating bodyguard, sinisilip. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Nasa heightened security status ngayon ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon ukol sa umano'y banta sa seguridad na posibleng may kaugnayan sa 18 individual na nagpakilalang dating bodyguards ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, siniseryoso ng Senado ang anumang banta kaya agad niyang inatasan ang Office of the Senate Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa mga intelligence agencies upang beripikahin ang impormasyon. Binigyang din ni Gatchalian na prioridad ng Senado ang kaligtasan ng mga empleyado, miyembro ng media, mga senador at iba pang nasa loob ng institusyon. Dahil dito, ipinatupad ang mas mahigpit na seguridad simula Hunyo 9 at pansamantalang nagkaroon ng 2 araw na remote work setup o work from home bilang pag-iingat. Ayon pa sa ulat, nagmula ang impormasyon sa National Bureau of Investigation o NBI kung saan lumutang ang posibilidad na isang armadong grupo ang maaaring magdulot ng kaguluhan sa Senado. Gayunman, kinuwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano ang naturang ulat at ang tiyempo ng paglabas nito, lalo na't may nakatakdang pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee na pangungunahan ng kanyang paksyon. Nilinaw naman ni Acting Senate President Gatchalian na hindi naka-lockdown ang Senado at nananatiling bukas ang operasyon nito, bagamat mahigpit ang ipinatupad na seguridad habang patuloy ang verifikasyon sa umano'y banta. Samantala, tiniyak ng Office of the Senate Sergeant at Arms na patuloy ang koordinasyon sa mga law enforcement agencies upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa loob ng Senado. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa kabilang banda, issue ng Maleta Boys. Divisionary tactic lamang upang ilihis daw ang atensyon sa impeachment trial ni VP Sara ayon kay Representative Adyong. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Naniniwala si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na isang divisionary tactic ang kontrobersiyang kinasasangkutan ng tinaguriang 18 na Maleta Boys upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adyong, questionable ang timing ng mga alegasyon at malinaw umano ang layunin ilayo ang usapin sa impeachment proceedings. Nag-ugat ang issue sa mga paratang na 18 na dating bodyguard ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico na umano'y naghatid ng mga maletang may laman na pera sa ilang mambabatas kabilang si Adyong. Mariing namang itinanggi ni Adyong ang naturang alegasyon at sinabing walang katotohanan ang mga akusasyon laban sa kanya. Iginiit din ng kongresista na hayagang nagpakilala bilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang mga nag-aakusa, habang pinuna niya ang pagsisikap na maipresenta ang mga ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa panahong paghahanda ang Senado para sa impeachment trial. Ayon pa kay Adyong, ang mga usapin ay may kaugnayan sa flood control projects ay kasalukuyang nang iniimbestigahan ng mga kinauukulang ahensya kabilang ang ombudsman na nagsasagawa ng case build-up. Dahil dito, sinabi niyang dapat pagtuunan ng Senado ang tungkulin nito bilang impeachment court dahil nasa jurisdiction na nito ang kaso laban sa Vice Presidente.
Samantala, kumpiyansa si Adyong na magpapatuloy ang proseso ng impeachment matapos makatanggap ng abiso mula sa pamunuan ng Senado kaugnay sa nakatakdang pre-trial conference sa July 18. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Pasadahan naman natin ang mga balita sa Southern Luzon. Posibleng suicide by arson. Sinisilip sa sunog sa Binyan City, Laguna. Isa patay, 34 na pamilya apektado. Nasa kapilang linya pa rin, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, iniimbestigahan nga ngayon ng mga otoridad ang posibleng suicide by arson na anggulo sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Binyan City, Laguna nitong madaling araw ng Miyerkules, Hunyo 10. Ayon sa Binyan City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsimula ang sunog bandang alas 3 ng madaling araw sa Barangay Malamig at tuluyang naapula makalipas ang halos 2 oras. Sa pahayag ng CDRRMO, isang katao ang nasawi sa insidente at iniimbestigahan kung may kaugnayan ito sa umano'y sadyang pagsunog na nauwi sa pagpapatiwakal. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang eksaktong sanhi ng sunog at ang kabuuang pangyayari sa likod ng insidente. Samantala, hindi pa natutukoy ang halaga ng mga ari-ari ang napinsala ng apoy. Agad na lumikas ang mga residenteng naapektuhan at pansamantalang dinala sa Malamig Training Center kung saan sila binigyan ng paunang tulong ng lokal na pamahalaan. Batay sa pinakahuling datos, umabot na sa 34 na pamilya o 144 na individual ang nawala ng tahanan dahil sa sunog. Patuloy rin ang investigasyon habang isinasagawa ang pagtulong sa mga residenteng naapektuhan ng insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Mayor Gapangada nananawagan sa madaliin ang pagtatapos ng Alaminos-San Pablo Bypass Road Project. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. nananawagan si San Pablo City Mayor Vicente Gapangada Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH na pabilisin ang pagtatapos ng matagal nang naaantalang Alaminos-San Pablo Bypass Road Project. Ayon sa alkalde, mahalaga ang proyekto dahil magsisilbi itong alternatibong ruta para sa mga biyaheng patungong Quezon Province at Bicol Region na makakatulong upang mabawasan ng trapiko sa Maharlika Highway. Sinabi ni Gapangada na naaantala ang proyekto dahil sa mga issue na kinasasangkutan ng orihinal na contractor. Gayunpaman, kinansela na ng DPWH ang kontrata nito at nailipat sa bagong contractor ang pagpapatuloy ng proyekto. Iginiit ng alkalde na pinakamahalaga ngayon ay ang agarang pagpapatuloy ng konstruksyon upang mapakinabangan na ito ng mga motorista at mamamayan. Nagpahayag din ang pamahalaang lungsod ng San Pablo ng kahandaan maglaan ng humigit kumulang 11 milyong piso para matugunan ang mga natitirang usapin sa right-of-way at mapabilis ang pagkumpleto ng proyekto. Ayon pa kay Mayor Gapangada, malaking benepisyo ang maidudulot ng bypass road hindi lamang sa mga biyahero kundi sa mga lokal na ekonomiya dahil mapapabilis ang paggalaw ng mga tao, produkto at serbisyo sa rehiyon. Bukod sa panawagan kay DPWH Secretary Vince Dizon, humingi rin ng suporta ang alkalde kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maisulong ang pagpapatuloy na mahalagang proyektong pang-infrastruktura. Samantala, hinihintay pa ang opisyal na pahayag ng DPWH Regional Office Calabarzon kaugnay sa panawagang ito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Canadian National habang buhay, nakulong sa 9.68 billion pesos shabu case sa Litagtag, Batangas. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang isang Canadian national matapos mapatunayang sangkot sa tinatayang 9.6 o 9.8 million o nagkakahalaga ng 8 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na nasamsam sa Alitagtag, Batangas. Ayon sa Philippine National Police,
napatunayang guilty beyond reasonable doubt ang akusadong gumamit ng alias na James Toby Martin sa 2 bilang ng illegal possession of dangerous drugs sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nag-ugat ang kaso sa pagkakasamsam ng humigit kumulang 1.4 tons ng shabu sa Alitagtag, Batangas noong Abril 15, 2024 na itinuturing na isa sa pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng bansa. Na aresto ang dayuhan sa Tagaytay City noong Mayo 16 taong 2024 sa pamamagitan ng pagsanib ng operasyon ng mga otoridad. Nasa ilalim din umano siya ng Interpol Red Notice nang isagawa ang pagdakip. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ipinakikita na nang naging hatol ang kahalagahan ng masusing investigasyon, wastong paghawak ng ebidensya at matibay na case build-up upang mapanagot ang mga sangkot sa iligal na droga at iba pang transnational crimes. Iginiit din ng PNP na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga upang mapanagot ang mga nasa likod ng malalaking operasyon ng drug trafficking sa bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, kasambahay, arestado na umano'y pagnanakaw ng mahigit 300,000 pesos na halaga ng alahas sa Ibaan, Batangas. Sa detalye ng balita, GV Balita Express. arestado ang isang babaeng kasambahay matapos umanong magnakaw ng mahigit 300,000 pisong halaga ng alahas mula sa kanyang amo sa isang subdivision sa Barangay Talaibon, Ibaan, Batangas. Kinilala ng pulisya ang suspect na si alias Melinda na nahuli umanong habang kinukuha ang wedding ring na nagkakahalagang 50,000 piso mula sa coin purse ng isa sa mga biktima. Sa investigasyon, napag-alamang nagsimulang magtrabaho ang suspect bilang kasambahay noong Hunyo 3. Makalipas lamang ang ilang araw, napansin ng biktima na unti-unting nawawala ang ilan sa mga alahas niya at minanmana na ang kilos nito. Lumabas sa investigasyon na bukod sa wedding ring, nawala din umano ang iba pang mamahaling alahas ng biktima. Ayon sa biktima na si Angelica at alias Nafe, naibenta umano ng suspect ang mga nakaw na alahas sa isang lalaking kinikilalang Jonel Flores. Dahil dito, agad inaresto ang mga tauhan ng Ibaan Municipal Police Station ang suspect at nagsagawa ng follow-up operation upang mabawi ang mga nawawalang alahas at matukoy kung may iba pang sangkot sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon habang inihahanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspect. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mag-live-in partner, Team Bog, sa umano'y paggamit ng pekeng dokumento para makakuha ng ayuda ng DSWD sa Lucena City, Quezon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Arestado ang isang 35 anyos na mag-live-in partner matapos umano nilang gamitin ang mga peking dokumento upang makakuha ng ayuda mula sa DSWD o Department of Social Welfare and Development sa Lucena City, Quezon. Ayon sa Lucena City Police, nadiskubre ng DSWD ang irregularidad sa mga dokumentong isinumite ng ilang aplikante para sa financial assistance sa tanggapan ng ahensya sa Capitol Compound noong Martes ng hapon. Sa isinagawang verifikasyon, lumitaw na peke umano ang ilan sa mga dokumentong isinumite. Inamin naman ng 3 aplikante na nagsilbing testigo na inutusan lamang sila ng mga sospek na magsumite ng mga dokumento kapalit ng pangakong bahagi sa ayudang kanilang matatanggap. Inilala ng mga sospek bilang isang konduktor at ang kanyang ka-live-in na cashier na kapwa residente ng Barangay Gulang-Gulang, Lucena City. Dahil dito nagsagawa ng entrapment operation ng mga otoridad at naaresto ang 2 matapos umano nilang tanggapin na ang kanilang bahagi sa perang nakuha ng mga aplikante mula sa programa ng DSWD. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa kasong swindling through falsification of documents at kasalukuyang nakapiit sa custodial facility ng Lucena Component City Police Station. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila sa Office of the City Prosecutor ng Lucena City. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Dako naman tayo sa ating weather update. Habagat nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon, pag-ulan at pagkulog posible sa Batangas. At para sa detalye ng ulat panahon,
GV Balita Express. Patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Ayon sa pinakahuling weather update sa Bulletin ng Pag-asa na inilabas kaninang alas 4 na madaling araw, Hunyo 11. Dahil sa habagat, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang Ilocos Norte, Batanes, Bubuyan Islands na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Samantala, kabilang ang Batangas at nalalabing bahagi ng bansa na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms, dulot ng localized thunderstorms. Para sa Batangas, inaasahan ng temperaturang maglalaro sa pagitan ng 25 hanggang 35 degrees Celsius na may mahina hanggang katamtaman na lakas na hangin mula timog kanluran at hanggang kanluran sa paglipas ng araw. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng matinding pagkidlat, pagkulog at malakas na buhos ng ulan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Para naman sa ating Good Vibes Balita, pagtatanim ng palay at gulay pinaiigting sa Batangas City upang palakasin ang produksyong agrikultural. Para sa detalye ng ating Good Vibes Balita, DJ Joey Boy, pasok! GV Balita Express. Pinangunahan ng Office of the City Agriculturist ang malawakang pagtatanim ng palay at iba't ibang gulay sa mahigit 10,000 metro kwadradong lupain sa Sitio Pulo, Barangay San Pedro, Batangas City noong Hunyo 10. Isinusulong ang programa sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Marvy Marino bilang bahagi ng pagsisikap na mapalakas muli ang produksyon ng palay at gulay, madagdagan ang kita ng mga magsasaka at mapalawak ang mga programang pang-agrikultura sa mga barangay. Ayon sa ulat ng Batangas City Public Information Office, kabilang sa mga itinanim ang red at black rice, yellow hybrid corn para sa feed, luya, papaya, ube, pinya, cassava at mani. Ayon naman sa City Agriculture Office, inaasahang maaani ang mga pananim na itinanim noong Mayo sa huling linggo ng Agosto. Sa panayam naman ng Batangas City PIO kay City Agriculturist Flor Alvarez, sinabi nito na mahalagang maibalik at mapalakas ang pagtatanim ng palay sa lungsod upang makatulong sa supply ng pagkain at mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan. Patuloy rin aniyang nagsasagawa ang kanilang tanggapan ng pagtukoy sa mga potensyal na taniman, pagsasanay sa mga magsasaka at pagpapakilala ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Pasalamat naman ang pamunuan ng Barangay San Pedro sa tuloy-tuloy na suporta ng lokal na pamahalaan, kabilang ang pamamahagi ng mga binhi at greenhouse para sa produksyon ng high-value crops. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita ngayong umaga, 7 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV Informed, GV Aware, and GV Updated. My name is DJ Frankie at kasama natin on the line, DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwers.